Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Eto, sa inyo na lang. Tanggapin nyo yan. Anong mabango? Gusto kong kumain ng hilaw. Ikaw ang susunod ko. Papahirapan kita gamit ang aking pagi bago kita tuluyan. Wala ka naman palang laban sa akin eh. Kaya gagamutin kita dito mismo sa loob ng bahay mo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Alex, at sa iyong tagapakinig. Isa niyo po akong masugid na taga-subaybay at humahanga sa inyong mga kwento. Lagi kaming nakikinig at halos naubos na namin ang lahat ng mga binahagi ng sender ninyo dito sa channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cecil, Tubong Mindanao, mula sa lalawigan ng Davao del Norte. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay karanasan ng aking yumaong lola. Itago na lang natin siya sa pangalang Lola Mercedes. Naaalala ko pa ang lola naming ito, mahilig magkwento tungkol sa mga kababalaghan gaya ng engkanto, ligaw na kaluluwa at yung sinasabing wakwak. Ito yung panakot niya sa aming mga apo kapag hindi nakikinig, tuwing pinapapasok na ng bahay kapag madilim na ang paligid. Subalit hindi lang pala ito basta panakot, sapagkat ayon kay Lola, totoong mayroong aswang. Isang gabi kasi noon kakatapos lang namin kumain sa hapag, nang ako'y magtanong tungkol sa lagi niyang bukang bibig na wakwak, doon siya nagkwento. Ayon sa kanya, mayroon silang karanasan dekada 50 sila ni Lolo at Lola. Nakatira pa sila nun sa isang bukiring lugar sakop ng Agusan del Norte. Marami silang mga alagang hayop doon tulad ng manok, pato, kambing at kung ano-ano pa. Payapa ang pamumuhay nila sapagkat tahimik po ang lugar na yon. 3 pa lang ang bahay na medyo magkakalapit sa lugar nung time na yon. Kina Lola, sa pinsan nila na itago na lang natin sa pangalang Mierna na bagong lipat lang sa lugar, at yung isang kubo sa tawid ng sapa na hinala ng aking lolo at lola, wakwak ang nakatira na nagngangalang Idang. Kakaiba ang babaeng yon dahil hindi nakikihalubilo sa mga tao. Kung hindi dahil kina lola, hindi pa malalaman ng iba na mayroon na pala silang kapitbahay at may maliit na bahay kubo sa tawid ng sapa. Bagong salta lang din sa lugar pero medyo matagal-tagal na rin na naninirahan doon na parang sikreto ang dating. Sa umpisa ay hinala lang naman ang lahat kasi nga ang ugali ng aswang ay hindi masyadong nakikihalubilo sa mga kapitbahay at gabi rin lumalabas. Ni minsan noon, ayon sa kwento nila Lola, hindi nila ito nakausap, nakilala lamang sa pangalang Idang sa kadahilan ng may nakapagsabi sa pamilihan kung saan ito bumibili. May kalayuan ang agwat ng mga bahay sa isa't isa sa lugar nila Lola. Ganun naman talaga kapag bukid ang lugar, di ba? Lalo pa nung time na yon medyo kakaunti pa lang talaga ang mga tao. Itong si Mierna at 2 anak niya na ang isa ay 3 taong gulang pa lamang, habang ang isa ay nasa mga 5 taon na. Sila lang ang naiiwan sa bahay nila bunsod ng ang asawa nito ay 2 beses lang umuuwi ng 1 linggo dahil sa trabaho sa baryo bilang karpentero. Pero kapag walang trabaho, ilang araw din naman na nakatambay sa kanilang bahay. Yung lola ko naman, isa pa lang ang anak nila ni Lolo nung time na yon. Ang nanay ko, Sir Alex, na sanggol pa lang din, pero kasama nila sa bahay ang kapatid niyang lalaki at babae. Ang lolo ko ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Araw-araw, pumupunta siya sa kanilang taniman para magtrabaho at hapon na itong umuuwi, kung minsan ginagabi pa. Walang problema sa tubig ang lugar sapagkat malapit sila sa batis na kay Linis. Doon sila kumukuha ng pang-inom, doon din naliligo at naglalaba ng mga damit. Isang araw, maaga pang nagtungo si Mierna sa batis upang maglaba kasama ang 2 anak. Nang mag-aalas 7,
May lumapit sa kanila na isang ali at nagbigay ng pansit na nakabalot sa plastik na kulay pula. Day, kumusta kayo dyan? Mabuti naman po, Manang. Eto, sa inyo na lang. Tanggapin nyo yan. Ano ito, Manang? Pagkain. Pansit yan, galing kasi ako sa amin. Nakalimutan kong ako lang naman pala mag-isa dyan sa aking bahay kaya sa inyo na lang yan. Binalot ko ito busog naman ako. Nako, salamat po dito, Manang ha. Sige, kainin nyo. Lalo na ikaw dahil nanay ka, para malakas ka. Maraming salamat po talaga. Sige, alis na ako. Sige po. Wow, nanay, pagkain, masarap. Oo anak, Mamaya na lang natin kainin ha sa bahay. Sige po, Mama. Nang matapos sa paglalaba, agad nang umuwi ang mag-ina. Pagdating sa bahay, masaya si Myrna kasi nga grasya na yon para sa kanila lalo pat minsan lang nakakakain ng pansit. Kaya agad-agad nilang pinagsaluhang mag-ina ang pagkain na yon sa hapag nila sa kusina. Ilang beses na naulit ang kaganapan na yon. Binibigyan si Myrna ng pagkain ng kabaryo nilang nag-iisang nakatira sa tawid ng sapa. Nalaman lamang ito nila Lola Sir Alex noong minsang parang nag-iiba ang ugali at kilos ni Myrna. Siguro ayon sa kwento ni Lola, mga 1 buwan na ang nakakalipas noon simula nung binibigyan siya ng pansit sa batis at sinundan pa ng iba't ibang pagkain. At yun na nga isang araw, napansin nila na si Myrna hindi na gaanong lumalabas ng bahay, nananatili sa loob at wala nang ganang kumain. Nagtaka naman ang kanyang asawa kung kaya nagtungo ito sa bahay nila Lola at sinabi yung nangyayari sa kanyang misis. Bakit? Ano palang nangyayari sa kanya? Di ko alam. Parang nag-iibang ugali niya Hindi na masyadong lumalabas ng bahay sa araw. Gabi na yung gusto niya. Tulungan mo naman ako, ate. Sige. Tara, puntahan natin. Agad silang nagtungo na may dalang langis si Lola pagkatapos pinainom kay Myrna. Medyo gumaan naman daw ang pakiramdam nito. Medyo umayos at sumasagot na sa mga tanong. Nalaman nila Lola na yung pinaghihinala ang wakwak sa tawid ng sapa na si Idang, binibigyan siya ng pagkain. Kaya nagkaroon siya ng pagdududa na baka niyanggaw itong si Myrna. Diyos ko, kailan lang ito, Day? Matagal naman siya nagbibigay sa akin ng pagkain, ate. Siguro mag-1 buwan na mahigit. Ha? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sinong kumakain ng mga pagkain? Kami ng mga anak ko. Diyos ko naman. Ay, sana lang walang mangyari sa inyong masama. Huwag ka naman basta-basta tatanggap ng pagkain, Day, na galing sa mga taong hindi mo kilala. Ay nako, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Yang kapitbahay natin dyan pinaghihinala ang wakwak dito sa lugar natin. Kaya nga nag-iisang nakatira yan sa bahay kubo niya Labis ang pag-aalala nun ng aking lolo at lola kung kaya inabisuhan nila ang asawa ni Myrna na bantayan at matyagan ito kasi baka hindi tatalab yung langis na pinainom. Sige po, ate. Wala rin naman akong trabaho kaya dito lang muna ako sa bahay. Babantayan ko ang aking pamilya. Mabuti naman kung ganun. O ito, ipainom mo ito kada umaga at hapon sa asawa mo. Sige po, maraming salamat po, ate. Kung ano man, tatawagin ko na lang po kayo. Ngunit lumipas ang ilang mga araw, linggo, tila lalong lumalala ang sitwasyon ni Myrna dahil ayon sa kanyang asawa, hindi na talaga ito kumakain. Parang walang sigla sa umaga, ngunit sa gabi naman ay kabaliktaran. Dumating sa punto na nag-aalala na ang lalaki buhat ng yung mga anak daw nila, inaamoy-amoy ni Myrna ang tiyan at dinidilaan. Ano bang nangyayari sa'yo, Myrna? Akin na nga yung bata. Mabango kasi. Anong mabango? Gusto kong kumain ng hilaw. Ng atay. Diyos ko. Aswang ka na ba? Anak mo kakainin mo? Sa sobrang pag-aalala,
Kinuha ng mister ang mga anak at dinala kina lola. Humingi siya ng tulong dahil iba na ang kutob niya sa asawa. At nang balikan nila ito, laking gulat nilang lahat dahil yung isang kambing na alaga ng mga ito, pinatay ni Myrna at winakwak ang tiyan pagkatapos ay kinain ang atay. Kaya ang lolo ko, wala na siyang sinayang na oras ng mga sandaling yun dahil sa tingin nila, aswang na si Myrna. Agad na nagtungo sa kabilang baryo kung saan matatagpuan ang bantog na albularyo. Pagbalik ng mga ito, napailing na lamang sa kanila at nasabing mukhang kumapit na ang ibon sa katawan nito. Aswang na si Myrna ayon sa albularyo dahil nagpupumiglas na nang makita niyang may albularyong nagpunta sa bahay nila. Kinausap ang lalaki at sinabing yung tali ng kambing na pinatay ay ihanda sapagkat itong si Myrna mas malala pa ang mangyayari kung hindi nila igagapos. Lalo na pagsapit ng takdol o yung kabilugan ng buwan. Niyanggaw daw ito ng pagkaaswang at huli na ng matuklasan. Huli na rin kasi nalaman na kumakain pala ito ng pagkaing bigay ng aswang. Pati yung mga anak niya, kumain din daw pero sa kabutihang palad naman ay hindi ito nahawaan. Ayon sa manggagamot, si Myrna lang umano ang pakay ng aswang kaya siya lang talaga ang mayayanggaw kahit na makakain ang iba. Dagdag pa nito, dapat hindi siya nakakain ng hilaw kaso yun nga, hindi na siguro mapigilan at natsyempo pang walang kasama sa bahay kaya nakakain din ng atay sa pamamagitan ng pagpatay ng alaga nilang kambing. Saad ng albularyo, salot na aswang yan. Magkapitbahay lang kayo rito, ginanyan kayo. Dapat nang matapos ang kasamaan yan. Hindi biro itong pirwisyo na ginawa niya sa inyo. Habang buhay na dadalhin ito ni Myrna. Kawawa naman kung hindi ito mabalik sa normal. Anong pwedeng gawin natin, Manong? Mahihirapan tayo rito. Pero sige lang, susubukan kong pagalingin siya. Salamat, Manong. Alam ko masakit sa inyo ito pero dapat itatali na natin siya. Dahil kung hindi baka pati kayo, pati ang mga anak nyo, baka madisgrasya pa. Kung ganun po ang huling paraan wala naman pong problema. Para naman sa ikabubuti niya at sa kaligtasan ng mga anak namin. Alam nyo, pwedeng mamatay si Myrna dahil nayanggaw na yan. Pero gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po, Manong Albularyo. Agad na ginamot si Myrna. Nang mag-usal ang albularyo ng mga salitang hindi maintindihan, nanghina ang babae hanggang sa huminto ito sa pagpipiglas at itinali nila sa loob ng kwarto. Nakakaawa nga ang sitwasyon dahil babae siya at isa pang ina sa dalawang maliit na bata. Inumpisahan na ang paggamot. Tuwing gabi kapag lalabas na ang buwan, lumalakas itong si Myrna at namumula ang mata tapos yung dila niya ay lumalabas din. Ngunit hindi naman makawala dahil ang mga lubid na ginamit sa kanya ay may mga orasyon ng albularyo. Yung aswang na nagyanggaw sa kanya, gabi-gabing bumibisita sa bahay nila nang hindi alam ng mister ni Myrna. At dumadalas pa nga ito noong yanggaw na siya, ginugulo sila kasi alam nitong may albularyo na gumagamot kay Myrna. Maghintay ka lang, aswang ka. Ikaw ang susunod ko. Papahirapan kita gamit ang aking pagi bago kita tuluyan. Galit na saad ng albularyo sa aswang na pabisi-bisita roon. Ilang gabi na natili ang albularyo at ang isang alalay nito sa bahay ng mag-asawa. Ilang gabi rin silang halos walang tulog sapagkat nagbabantay sa yanggaw. Yung dalawang anak naman ni Myrna, inalola muna ito pinatuloy hanggat hindi pa gumagaling ang ina. Habang ginagamot, unti-unting nanghihina ang katawan ng pasyente. Ilang araw din ang gamutan noon bago dahan-dahang nakita ang gumagaling. Hanggang sa isang umaga, sumuka si Myrna ng maitim na laway at napakalapot. Sumunod doon ang isang sisiw, patay na at kulay itim ito. Sabi nila,
Kapag nayanggaw daw ang isang tao, mamamatay kapag gagamutin na o aalisin ang sisiw na kumapit sa katawan nito. Katunayan, sinabi rin ito ng albularyo sa kanila, ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi nangyari kay Myrna. Gumagaling siya, kaso halos munti ka nang ikamatay. Ngunit hindi siya pinabayaan ng albularyo noon. Ginawa ang lahat upang maligtas ang isang ina na maliit pa ang mga anak. Yung katawan ng pasyente, sobrang payat na, pero sa awa naman po ng Diyos, bumalik ang kanyang dating kulay at nakakausap na ng maayos. Tapos doon pa lamang sila nakarinig na nagsalita ito at sinabing nagugutom siya. Ay salamat, gumaling ka na Myrna. Nasaan ang mga anak ko? Huwag mong alalahanin ang mga anak natin. Nandoon lang kina Ate Mercedes naglalaro. Gusto ko nang kumain ng kanin. Nagugutom ako. Oo mahal, meron kaming hinandang pagkain para sa'yo. Hanggang sa tuluyang gumaling si Myrna. Sunod na pinuntirya ng albularyo ang aswang na nagyanggaw dito. Ilang araw nilang sinubaybayan si Idang. Ilang araw na minamanmanan, kaso ilang araw din itong hindi nagpapakita sa baryo. Sabi ng albularyo, nandudoon lang lumalabas ng gabi pero hindi nagpapakita sapagkat alam nitong nakikilala siya na responsable sa nangyari kay Myrna. At dahil hindi matsyempohan, minabuti na ng albularyo na pasukin ang bahay nito upang matigil na ang kasamaan. Marami na kasi itong nayanggaw, hindi lang sa baryo kundi maging sa iba't ibang lugar, at ang iba talaga namang namamatay dahil hindi kinakaya ng katawan. Yung iba naman, tuluyang naging aswang. Pagpunta ng albularyo sa bahay nito kasama ang alalay, pagtungtong pa lang sa bakuran ng aswang parang may nagdadabog sa loob ng bahay nito, tapos yung langis na dala nila bumubula ng todo at umiinit pa ang bote. Hanggang sa di nagtagal, may sumigaw at parang nagwawala na batang babae sa loob ng bahay na yon. Hindi umano bata yon ayon sa albularyo kundi ang aswang na gumagawa lang ng batang boses upang linlangin sila nang sa gayon ay hindi natutuloy sa mga balak gawin. Ngunit hindi nagpadala o nagpalinlang ang albularyo dahil sapat ang kaalaman nito tungkol sa mga bagay na ganon, kung kaya lumapit na nga sila at kumatok sa pintuan ng bahay ng aswang. Magandang umaga, Idang. Ako ito si Arturo. Pwede ka bang lumabas? Nais ko lang makausap ka. Lumayas kayo. Layas. Hindi ko kayo kilala. Bakit ka ba nagagalit? Kami napaparito lamang upang ikay aming kakausapin tungkol sa mga pinaggagawa mong hindi makatao sa lugar na ito. Lumayas kayo. Layas. Ganon. Sige Idang. Mangtas kang aswang. Tignan natin kung sino ang lalayas sa gagawin ko ngayon. Wala akong pakialam. Aalis kang iiwan ang katawan mo sa lupa at didiretso ka sa impyerno. Matapos nun, biglang may umiyak na bata sa loob ng bahay kubo. As in parang maliit na bata daw talaga ang boses nito. Ngunit hindi nalinlang ang albularyo kaya nagpatuloy ito sa ginagawa. Bawat sulok ng bahay nilagyan niya ng bakod upang hindi na makatakas ang aswang. Gamit ang dalang buntot pagi, hinahampas-hampas ito ng albularyo sa dingding ng bahay. Sumisigaw naman at nagmamakaawa ang aswang na tigilan na dahil masakit sa kanyang tenga. Paibaybaw man ang boses, nagiging parang matandang hindi makahinga, nagboboses bata. Tapos yung ingay at sigaw na parang bruha. At sa kadahilan ng hindi naman makalabas ang wakwak na yun sa mismong bahay nito, wala siyang takas. Dito na tuluyang pinwersa ng alalay ng albularyo ang pintuan hanggang sa ito'y mabuksan. Pagkabukas, sobrang baho ng amoy sa loob na alam mong puro karning hilaw ang kinakain at hinahayaan lang na matuyo ang mga dugo sa sahig at mesa ng bahay na yon. Tumambad sa kanila sa sulok ng kwarto ang aswang na si Idang na nakaupong nakatitig sa kanila
habang walang tigil ang laway sa pagtulo sa sahig. Nakataas ang isang kamay at nagmamakaawa ito na huwag siyang lapitan. Ayon sa albularyo, harap-harapan nilang nasaksihan at narinig ang kakayahan nitong paiba-iba ng boses. Iyak ng bata, parang ibo na uwak, boses na kahalintulad sa galit na aso, at kung ano-ano pang panlilinlang sa tao. Nang matuklasan ng albularyo na maraming gamit sa loob ng kwarto na yun ng aswang tulad ng damit ng sanggol, nagkalat lang sa tabi mga laruan. Hindi na ito nakapagpigil. Paano kasi magkaroon ng mga gamit ng bata at damit ng sanggol doon? Wala namang batang nakatira. Paniwala nila, ang mga damit na yun ay galing sa mga biktima nitong mga bata. Yun siguro yung bigla na lang nagkakasakit at namamatay sa lugar pati na sa karatig. Kaya walang kung ano-ano, bago pa man ito makatayo't lumaban sa kanila, binato na ng albularyo ng tigalpong pampabagsak. Kaya napadapa ang aswang sa sahig. Pagkatapos ay walang humpay na pinaghahampas nilang dalawa ng latigo hanggang sa bumalik ito sa anyong tao, ngunit ang dila sobrang haba na halos umabot sa bewang. Sa pangyayanggaw at pambibiktima ng bata kayo magaling. Wala ka naman pala idang Aswang ka. Ang kaya mong gawa ng masama mga taong walang muwang tungkol sa pagkatao mo. Di bale, naawa ako sa'yo. Wala ka naman palang laban sa akin kaya gagamutin kita dito mismo sa loob ng bahay mo. May pinainom ang albularyo sa aswang pagkatapos ay nanghina hanggang sa unti-unti itong nakatulog. Nang parang wala ng malay, lumabas na sila at iniwan ito. Ayon sa kanya, gagaling daw ang aswang na si Idang sa langis na pinainom niya. Kaso tulad ng mga aswang na nagsasali ng bertud, mamamatay ang katawang lupa nito. Matapos nun, dumiretso na sila sa bahay nila Lola at sinabi ang mga pangyayari. Huwag na umanong mag-alala dahil kung mabubuhay daw ang kapitbahay nila ay hindi na ito aswang. Ngunit sa kadahilan ng hindi makampante ang mister ni Mierna sa sobrang paggagalaitin nito, noong nakapaalam na ang albularyo ay agad nilang tinungo ang bahay ni Idang at sinunog ito kasama ang aswang sa loob. Ayon sa kanila, habang ginagawa nila iyon, may itim na usok daw na lumabas sa bahay ng aswang na paniwala nila kaluluwa na yun ni Idang. At nang maabo na ang lahat, iniwan na nila ito. Doon lamang nakaramdam ang mister ni Mierna na parang nabunutan ng tinik dahil nakapaghiganti sa aswang na minsang muntik magpahamak sa kanyang asawa. Matapos noon, nakampante sila kahit papaano. Hindi na takot lumabas ng gabi dahil wala ng aswang sa kanilang baryo. At dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat kung maibahagi ito sa inyong channel. Hanggang sa muli. Cecil ng Davao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Ma'am Cecil mga kaibigan. Maraming salamat po ma'am sa pagpadala ng inyong napakagandang kwento po. Nakakatakot naman pala yung karanasan ng inyong lola, no? Kung hindi dahil sa magaling na albularyo, sigurado wala na yung pinsan ni lola mo na niyanggaw ng aswang. Nako, grabe pala talaga, no? So, wag tatanggap ng pagkain kapag ka hindi kilala, no? Lalo na sa mga ganitong lugar. Layo sa kabiasnan, no? May mga bantog pa. Kaya lagi po tayong mag-iingat. Di natin alam yung mga nakakausap pala natin nagbibigay ng pagkain. Isa na palang wakwak, nako, delikado. Baka mahawaan matulad kay Mierna, pero buti na lang at naagapan pa naman.
At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, no? At saka pala sa mga gusto pang magsuporta sa ating programa mga kaibigan, pwede po kayong mag-join sa ating membership channel, no? I-click nyo lamang po yung join button dyan katabi ng subscribe at ma-shoutout na po kayo, no? In return ng kahit na hindi kayo mag-comment, no? Isa-shoutout kayo kapag sasali kayo sa membership shoutouts. So ayan, binabati natin unang-una si Cheng's channel, pangalawa kay Jeffrey Bunyad, kay Story Hikes of Toski, kay Liam, no? Kay Al Fernando, kay Rose Kim, kay Rancid Horror Stories, kay Mike, kay Susan Dorn na members din sa SMCE compilation. Maraming salamat Ma'am Susana Dorn, no? Dalawa yung member niya dito sa SMCE at SMCE compilation. Binabati rin natin si Samantha Cruz, no? Darlene Cabatuan, si Rosary Jayarante rather, kay Esmeralda Jucares, kay Jonizel Alviola, kay Jim Semilia, kay Luis Elmido, last but not the least kay Madam Christine Olzo, no? All the way from Sweden. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa, nandyan pa rin po kayo, handang sumuporta sa ating munting channel. Kaya again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat mga kaibigan. At syempre sa mga commentators natin, last update, no, babatiin natin silang lahat. Unang-una kay So Mendoza, pangalawa kay Christy Herm Germany, kay Angeli Martin, ayan, kay Mary Asilar, kay Anika Mishka, pa-shoutout daw, ayan, shoutout sa'yo, kay Tez Lazo, kay Mayang Luayon, ang ganda ng kwento, thank you po, mababait ang aswang. Kay Arlene Cools Besa, ang ganda ng kwento, salamat kay Sender Caballero sa pag-share, ayan. Kay Chedan Horror Story, kailan magla-live? Hindi ko pa alam sir kung kailan tayo magla-live, no? Kay Bayot Narakista Vlog, kay Hazel Fiesta, kay RJ Raysen, Jonathan Barba, Kagi Tumaob, kay Jen Liam, and last but not the least kay Heide Gregorio. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.